Magandang araw mga kaibigan, nagbabalik po ang inyong lingkod, Arnel Marcaida, dito sa programang What the Bible Says, Exposition of Biblical Teachings. At ipagpapatuloy po natin ang serye ng ating pag-aaral. Sa episode na ito po ay ating tatalakayin ang paksa, ang pinagmulan ng kasalanan. Ngunit bago lahat, tayo muna po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, sa umagang ito, muli kaming lumalapit upang hilingin sa inyo ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu na ipinangako ninyong kapangyarihan na siya magbibigay sa amin ng tanglaw, lubos na pagkaunawa at patuloy na magbubukas ng puso't isipan ng mga kaibigan namin nakikinig at nanonood sa programang ito. Patuloy nawa itong maging daan ng lubos naming pagtibay sa pananampalataya at lubos na pagkaunawa sa inyong mga salita. Salamat po ng marami sa pagdinig sa inyong panalangin, sa pagkapatawad sa iyong mga kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kaibigan, welcome muli po sa ating programang What the Bible Says. Noong nakaraan po ay ating tinalakay ang mga saligan ng katotohanan. Ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga salita ay mga saligan ng katotohanan na ating gabay sa ating buhay Kristiyano. Ngayon naman po ay pag-usapan natin saan nga po ba at paano nagsimula ang kasalanan, ang pagkahulog at ang pagkasauli ng tao, ang pagtalikod ni Satanas. Saan po ba nagmula ang kasalanan? Isang magandang tanong na dapat na masagot sa oras na ito mga kaibigan. Maaari kayang ipinagbawal ito noon? Bakit umiiral po ang kasalanan ngayon? Ang bawat isa po sa mga katanungang ito mga kaibigan ay maaari pong masagot sapagkat nandito ang ating saligan ng katotohanan, ang banal na kasulatan. Hindi kailangan magkaroon po ng pagkalito. Ang tanong po ay ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang Diyos kaya ay lumikha sa dyablo? Kaibigan, wala pong talata na nagsasabing ang Diyos ang lumikha o lumalang ng dyablo. Ang lahat po ng nilikha ng Diyos ay mabuti at sakdal. Sino po ba ang nilalang ng Diyos mga kapatid? Sa aklat ng Ezekiel 28:15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Sinasabi dito mga kaibigan ang tungkol kay Lucifer, ang pangulo ng mga anghel sa langit. Pansinin po natin mga kaibigan, sa kabanatang ito, Ezekiel 28, ay kumakatawan po si Lucifer sa ilalim po ng katauhan ng prinsipe ng Tiro. Ito po ay isang propesiya o hula na tungkol sa literal na hari po ng Tiro, ngunit kung babasahin po natin maingat ang kabanatang ito, ay makikita natin na meron pang isang higit na malawak na kahulugan dahil sa ilang hinuha po tulad ng ikaw ay nasa Eden sa halamanan ng Diyos sa talatang 13 mga minamahal. Ano po ba ang tungkulin ni Lucifer bago siya nagkasala? Sa talatang 16 ganito po ang sinasabi. O sa 28:14 muna, ikaw ay ang pinahirang kirubin na tumatakip. Siya po pala ang pinahirang kirubin na tumatakip. Siya yung tinatawag na covering cherub, no? Siya ang tinatawag po na kerubing tumatakip sa talatang 16 dahil po sa kanyang tungkulin na siya'y malapit sa luklukan ng Diyos. Waring siya po ang talagang pangulo ng mga anghel. At siya nga, mga kaibigan, siya po ang pinuno o pangulo ng mga anghel. Bakit po ba naging dyablo itong si Lucifer? Alam niyo po, nung una ang Lucifer ay magandang pangalan. Ang ibig sabihin ng Lucifer ay galing sa salitang Lucy at Pero, tagapagdala ng liwanag. No? Ang ibig sabihin po nito. Paano po ba naging dyablo si Lucifer? Sa Ezekiel 28:17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. So ito po pala, dahil sa kanyang kagandahan at dahil sa kanyang karunungan at sa kanyang kaningningan, nagmataas ang kanyang puso. Kadalasan po, kapag masyadong gwapo at maganda ang isang tao, ito ay nagiging dahilan ng pagmamataas ng kanyang puso. Sabi pa rito mga kapatid sa tala, ng Isaias 14:12 hanggang 14,
Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Tinatawag din siyang tala sa umaga, anak ng umaga. Paano ikay lumagpak sa lupa? Ikaw na siya nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Nangarap po pala itong si Lucifer na maging kapantay ng Diyos, kapantay ng kataas-taasan, at nais niyang siya rin ay makakuha ng pagsamba ng mga anghel. Pansinin po natin mga kaibigan, dito si Satanas ay pinapakilala po sa ilalim po ng larawan ng hari ng Babylonia kung paanong ang Diyos ang hari na nasa likuran ng luklukan ng Israel. Gayon din naman si Satanas, mga kapatid, ang hari na nasa likuran ng paganong luklukan ng Tiro at ng Babylonia. Kuminsan po ang mga bansang ito at ang mga leader ay kinakaaninagan ng mga likas ni Satanas. Yung espiritu ng pagmamataas, ang espiritu ng pagkilalang siya lamang ang makapangyarihan, at higit pa sa Diyos, mga kapatid, ay espiritu na nagmumula sa kaaway na si Satanas. Sa anong gawain po ba inakay ni Satanas, mga kaibigan, ang kanyang ng kanyang pagtalikod? Sa Apokalipsis 12:17, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Sa 12:17 po ay binabanggit doon, mga kapatid, na itong labanan na naganap sa langit ay sa pagitan ni Miguel at ng kanyang mga anghel. Ang Miguel po na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus, kasama ang kanyang mga anghel. At binabanggit din po dito yung dragon, ang matandang ahas, ang Satanas at ang Diablo, ay tumutukoy naman kay Lucifer na naging Satanas. Kaibigan, nagkaroon po ng paglalaban sa langit. At sabi po dito, mga kapatid, ano po ang naging bunga ng labanang ito sa langit? Sabi sa Apokalipsis 12:8 at 9, at hindi sila nanganalo. Ang tinutukoy po ay si Satanas at ang kanyang mga anghel. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So sa labanan po para sa langit, sa pagitan ni Miguel at ng kanyang mga anghel, ni Satanas at ang kanyang mga anghel, ay hindi po nanalo si Satanas. Inihagis sila sa lupang ito. Sabi sa Lucas 10:18, ito ay katulad ng sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahuhulog ng gaya ng lintik mula sa langit. Yung lintik po ay kidlat, thunder. So mga kapatid, yan po ang maliwanag. Dahil natalo si Satanas kasama ang kanyang mga anghel, ay inihagis sa lupang ito. Kaya nga, saan naroon po ngayon ang Diablo? Sa 12:12 ng Apokalipsis, ang sabi, kaya't mga galak kayo o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. So mga kapatid, ganun na lamang ang galit ng kaaway, sapagkat alam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Kaya nga, dapat tayong maging maingat dahil ang kaaway gumagawa ng sukdulang lakas niya. Minamaximize niya ngayon ang kanyang panahon. Gumagawa siya araw at gabi para tuksuhin, dayain ang mga tao at dalhin sa kapahamakan kasama niya sa bunga ng kanyang pagsuway at pagrebelde laban sa Diyos. Ano po bang ginagawa ni Satanas sa ibabaw ng lupa? Sa unang Pedro 5:8, mga kaibigan, ay maliwanag. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Unang Pedro 5:8, mga kapatid. Si Satanas ay nilarawan na tulad ng isang liyong umuungal, like a roaring lion. Humahanap po siya ng masisila niya at mabibiktima niya. Kaya nga ang payo sa atin ay maging mapagpigil,
maging mapagpuyat, at syempre, dapat tayong magpasakop sa Diyos, kaibigan. Ang tunggalian po ni Kristo at ni Satanas, mga kaibigan, ay nagpapatuloy sa ibabaw ng lupa. Ang dyablo po, ang tangi niyang galit sa isang tao na nagsisikap sundin ang utos ng Diyos. Sa Apokalipsis 12:17, humayo ang dyablo at bumaka o kanyang binaka o kanyang pinalaban ang babae na kumakatawan sa iglesia, na ang katangian ng iglesyang ito ay tumutupad ng kautusan ng Diyos at may patutuo na Jesus. Ang patutuo na Jesus ay ang espiritu ng propesiya, na tulad ng binabanggit sa Apokalipsis 19 talatang 10. Kaya ang kinagagalitan ngayon na iglesia o simbahan, kinagagalitan ni Satanas, ay ang grupo o simbahan o pananampalataya na tumutupad ng kautusan ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Mapapansin niyo po, karamihan sa mga simbahan ngayon, galit sila sa kautusan. Sinasabi nilang wala na ang kautusan, nabubuhay na tayo sa biyaya, hindi na dapat sundin sapagkat walang makakasunod, mabigat ang kautusan, tayo nasa ilalim na ng biyaya, hindi na kailangan sumunod sa kautusan. Yan ang gustong-gustong doktrina ni Satanas. Ngunit ang bayan ng Diyos ay patuloy pa rin nag-iingat ng kautusan ng Diyos. Sa Apokalipsis 12:17. Ang dahilan po nito ay maliwanag sapagkat ang sabi nito, ang nag-iingat ng kautusan ay makakapasok sa kaharian ng Diyos at mabubuhay magpakailanman. Apokalipsis 22 talatang 14. Bagamat ang kautusan ng Diyos ay hindi makapagliligtas, ngunit ang Diyos na nagbigay ng kanyang kautusan ang magliligtas sa mga tapat na naglilingkod at nagtatapat sa Diyos. Ang subukan ng Diyos at tunay na umiibig at nagmamahal sa Kanya ay ang sumusunod sa Kanyang kautusan. Sabi nga sa Juan 14:15, "If you love me, keep my commandments." Kung ako yung iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. Sapagkat si Satanas po ay isang sinungaling at isa rin po siyang mamamatay tao. Juan 8:44, mapanganib po ang sumunod sa kanyang mga mungkahi. Kaya't ating ipasya, mga kaibigan, na sundin natin ang payo ni Kristo. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ano pa ang paraan para tayo po ay magtagumpay laban kay Satanas? Sapagkat isang malakas na kalaban, hindi natin kaya ang kanyang kapangyarihan malibang tayo po ay magpasakop sa isa na nagtagumpay laban sa kanya. Sa Santiago, mga kaibigan, may binabanggit dito. Santiago. Yan. Ang sabi dito, mga kapatid, ay pasakop nga kayo sa Diyos, datapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Santiago 4:7-8. Kaibigan, sana po ay pasakop natin ating mga sarili sa Diyos. Siya na nagtagumpay laban kay Satanas. Tayo magtatagumpay kapag kakampi at kasama natin ang Diyos. Sana po naging pagkapala sa iyo, kaibigan, ang pag-aaral na ito. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panahon na ipinagkaloob sa amin. Salamat po sapagkat ngayong umaga ay natuklasan namin ang pinagmulan ng kasalanan ni Satanas at ang pagliligtas ng Diyos sa tao. Salamat din sapagkat bagamat malakas ang aming kaaway na si Satanas, dating pinunong anghel sa langit, ngunit naghimagsik laban sa Diyos, hindi nagpasakop sa inyong kautusan. Kami po na nagnanais sumunod sa Panginoon, bigyan niyo po kami ng kapangyarihan, ng lakas kung paanong nagtagumpay ang Panginoong Hesus. Magpapasakop kami sa Diyos, sasalansangin namin ang dyablo, at siya naway tatakas sa amin. Salamat po sa kapangyarihang pinagkaloob mo sa amin, sa katiyakan ng aming kaligtasan, sa katiyakan ng aming tagumpay, sapagkat kasama namin kayo. Maraming salamat din po, pagpalain mga kaibigan naming nakikinig, sumusubaybay sa programa ito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, sana po'y napagpala kayo at sana po'y sundan nyo pa ang mga susunod na episode ng ating programang What the Bible Says. I-share nyo po ito at patuloy nating palawakin, palaganapin ang salita ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.